pagpunta dito sa Sohoton, yung pagpunta rin dito sa Jellyfish Sanctuary kung saan itong mga non-sting na mga jellyfish, ayan o, pwede mong lapitan nang wala kang mararamdamang anumang sakit. Ang tubig, maligamgam sa ibabaw pero malamig sa bandang ilalim. I think the jellyfish was something that was very surprising to me, and the islands, their absolute view was nothing like I've ever seen before. Very nice, very quiet place. Tinawag itong Sohoto dahil bilang sumusuot muna ang bangka ng mga bisita sa boat sa ilalim ng rock formation. Kaya naman dapat low tide kung bibisita rito, sigurado makakapasok sa boat. Sa loob ng Sohoton Cove, mamamalas ang magagandang rock formation gaya ng horseshoe stalactites at ang white limestone sa isang island. Daytime ang ating pagbisita, kaya naman tulog ang mga footpaths na nakasabit sa mga puno. May iba mga aktibidad sa loob ng cove. Nariyan ang pagbisita sa Snoring Cave na malakristal ang tubig. At kapag tumingala ka, mamamangha sa mga stalactites. Pwede rin pumasok sa isang kuweba ng lusot, paakyat sa diving area. Wala sa Socorro, Surigao del Norte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz Nakamuto, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Becky Morales, mga kapuso. 74 days na lang at Pasko na. Ako naman, para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Suman. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami. Mga kapuso, updated sa ulat panahon, 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA at www.gmanews.tv. Make it Christmas with Jollibee Joy. Pinilaglag ko siya. Uy, pares pa! Center Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa patuloy na giyera sa pagitan ng grupong Hamas at kung saan tatlo na ang mga Pilipinong kumpirmadong namatay. Nananawagan ng mga kaanak ng mga Pinoy na nawawala pa rin na paigtingin pa ang paghanap sa pagkakas. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Pilipinas sana balak ipagdiwang ni Loretta ang kanyang ika-50 kaarawan ngayong Disyembre. Ito matutuloy. Kagabi, natanggap ng kanyang kapatid sa Kuwait ang balita mula sa Embahada ng Pilipinas sa Israel na si Loretta ang ikatlong Pilipinong kumpirmadong nasawi sa pagsalakay ng Hamas sa Israel noong Sabado. Kapatid, sinabay nila ang walang ka-alam-alam. Hindi mga Pilipino. Bakit may masasabi? Sila po ang tumutulong sa amin. 15 taong caregiver sa Israel si Loretta. Wala siyang at tumutulong sa 8 kapatid at sa pag-aaral ng mga nais
Nais ng pamilyang mabigyan siya ng maayos na burol dito sa Pilipinas. Hindi makatulog, hindi makakain. Ngayon, masakit. Pwede madalang ang body sa Pilipinas. Gusto namin makita siya. Siya din po kasi nagbibigay sa akin ng allowance ko. Yung mga pinsan ko rin po. Siya din po nagpaparal. Nga po baka kuminto dahil sa nangyari sa kanya. Workers Welfare Administration o OWA na ibibigay lahat ng suporta sa mga apektadong Pilipino. Kung yan ay active na OWA member, 220,000 kagad yung bibigyan natin. So pati yung mga anak, bibigyan natin ng wala ngayon kasi makagraduate yan, basta yung panganay niya. Ngayon kung kaya kami lagi between close coordination with BMW para yung mabilis na matutugunan. Tinututukan rin ngayon ang 3 pang Pilipinong patuloy na nawawala. Ilang araw balik sa OWA, si Clarice Pacheco, galing pang Cagayan. Umaasa siyang makakakuha ng positibong balita sa asawang si Gilianor, isa ring caregiver sa Israel. Design gandahan mo ha. Paramdam ko ka na kasi ilang araw na din siya na nasa maayos ng kalagayan. And hindi lang naman efforts ng Philippine government, hindi lang efforts ng Philippine government. Also the IDF is helping us. Kaya marami rin mga Pilipino ang na-secure. Nagbigay rin ng financial assistance ang OWA kay Clarice at nanawagan sa pamilya ng iba pang nawawalang Pilipino sa Israel sa pamahalaan sa pamamagitan ng OWA Hotline 1348 at mga helpline sa Viber at WhatsApp para mabigyan sila ng kaukulang tulong at support. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Hindi sa Pilipinas ang mga labi ng lalaking overseas na napatay din sa pag-atake ng Hamas sa ayon sa mga magulang ng OFW na si Paul Vincent Pumayag sila sa pakiusap ng kanilang manugang na ipakirmate na lamang ito at madala niya ang abo pag-uwi niya sa bansa sa Disyembre. Bilang caregiver sa Israel, sila Paul Vincent at Mrs. niya na 8 buwang buntis. Inibok ng Israel ang mga sibilyan. Ang Gaza City, lalo tumitindi ang bakbakan doon. Naghahanda na rin ang Pilipinas na ilikas ang mga Pinoy na naipit sa gulo. May apela naman ang Palestine sa buong mundo, bunsod ng gera sa kanilang bansa. Nagpapatrol, Tia Gutierrez. Ang Hamas. Civilians of Gaza City, evacuate for your own safety and the safety of your family, and distance yourself from Hamas terrorists who are using you as human shields. And there are civilians here who are not our enemy, and we do not want to target them. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na kumikilos ang kanilang mga tauhan para mailigas sa mga Pilipinong na oras na payagan ang pagbubukas ng humanitarian corridor palabas ng lungsod. 72 na sa kabuuan 131 Pilipino doon ang humiling na repatriation mula sa halos lahat sa kanila, hindi mga OFW, kundi mga asal. We are getting ready. Our embassy in Cairo is sending a team to the border. And we are providing them funding to be able to rent the necessary transportation to bring them from the border to Cairo and fly them to the Philippines in 292. Sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangunahing prioridad sa ngayon ang pagpapauwi ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa gulo. Ayon sa DFA, bukod sa mga nasa Gaza, may 22 pang Pilipino sa Israel ang humiling na repatriation mula sa gobyerno. Nakatakdang umalis ang unang batch sa Israel sa Lunes. Once they arrive, they'll be given the proper assistance, the usual reintegration and other
assistance packages provided by the DMW and OWA. Umabot na sa 1,300 ang patay sa Israel matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas simula noong Sabado. Habang nasa 1,500 naman umano ang namatay sa Gaza. Sa panayam sa ANC, nanawagan naman ang ambassador ng Palestine sa mga leader ng mundo na pag-isipang mabuti ang kanilang paninindigan sa nangyayaring gulo. Git ng opisyal, hindi umano iisa ang grupong Hamas at bansang Palestine. At masakit umanong makita na sinusuportahan ng maraming mga bansang Israel at sinusuplayan pa ng armas para gamitin sa giyera. Are they going to suffocate all Gaza, people living in Gaza until death? You know, what is the world is doing? What is the world in this? What's the world, reaction on this? Israel is not the only player on this globe. Hamas is not Palestine. Hamas